Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Aksamana. Ngayon, September 30. Katapusan ba? Katapusan. Last day of September, bro. Oo. Mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwic882am.com. I-download ang DWIC 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, sa Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA Afford the Box. Good morning ulit sa inyong lahat. Maya, may gusto kang batiin ba? May babatiin ako, pare. Birthday niya. Actually, kahapon yung birthday niya. Si kaibigan ko to, si Hector Popoy Sabala. Ano siya, masugid na taga-subaybayan. Diyan sila sa Antipolo, bagong gawa yung bahay nila. Sama ko sa Singapore. At binabati ka, pare. Binabati ka rin. Lagi kang pinakikinggan. Ganon. Ang galing mo daw, pare. Ang talino. Hindi naman. Sabi niya. Ang dami mo daw alam. Stop it. Sabi ko. Stop it. Boy, ayan si Conrad Banal. Ayan. Stop it. Stop it. Huwag mo siya masyadong purihin. Si Jong Jonat na lang muna. Pupurihin niya. Meron din may birthday ngayon eh. Hindi ko lang maalala kung sino eh. Hindi maalala. Okay. Isang nga pala, merong nung weekend may lumabas na mga, ano ba tawag dito? Video. Laging, marami mga video kung ano-ano. Si President Marcos, PBBM, naglalakad siya, opening yata ng isang, ng isang event, ganyan. Maraming sumasalubong, ang daming camera, daming ilaw. Okay. Tapos selfie, uso na ngayon yun, papaselfie ka kasama ng Pangulo. Biglang may isa doon, may inabot kay Pangulo. Ngayon, ang bilis ng pagkakaabot, si Pangulo naman, tinanggap, ganyan. Eto na ngayon, yung ang daming mga kritiko ng kung ano-ano na. Inabutan daw ng droga at kung ano-ano. Sa loob-loob ko, sa lahat naman ng pag-aabutan mo, yung ganong klaseng sa dami ng tao, dami ng camera, doon ka hayagang iaabot na parang kang nag-abot ng ng ayuda, yung ganon. Ayun, ngayon may news ang PCO, hindi daw yun, lapel, ikakabit kasi nung kasi bagong Pilipinas pa yun. Lahat na nga ng klaseng chismis na inaabot na natin ngayon Ito hindi chismis to, totoong ginagawang storya doon. Totoong bagyo po, maaaring maging super typhoon daw tong si Julian. Sa Northern Luzon, pag naging super typhoon daw yan, kayo mga nasa Northern Luzon,
maaring abutin kayo ng signal number 4. Tropical cyclone wind, signal number 4. Malakas na hangin. Okay? Paakyat kasi yan papuntang north. Etong si Julian. Maaring dumaan nga daw yan ng Batanes at Babuyan Island. Sa norte talaga, no? Sa taas. No? Oo. So, sabi po, today, madadaan niya sa Pilipinas. Yan ang sabi ng Pag-asa. So, wina-warningan natin yung mga kababayan natin dyan sa north. Mas inaalala ko, Severe winds in Aurora. Maski po dito sa Calabar Zone, dito sa atin, Metro Manila, no? Romblon hanggang Bicol. Okay? Siyempre, yung mga Zambales, Bataan, yan Central Luzon. ang mas inaalala ko rito, out of the 9 major dams, may ilang dams dito, 3 major. Ang Buklaw, Binga, San Roque Sub-Basin at Magat Dam. Naka-flood watch ngayon sila kasi ano yan mataas ang water levels nila ngayon. Ang alon daw sa po, Binga. hanggang 5 metro inaabot ang alon niyang galing dyan sa bagyo na yan. Okay? Hanggang 5 metro. So, hindi ka pwede talagang maglayag. Wag. Ang sabi po, cloudy weather. Sa ngayon, cloudy weather. Pero pag daw po yan, nag-graduate to super typhoon. Okay? Mahangin. Yan ang sinasabi nila. Etong si Julian daw, hindi matubig. Hindi matubig, mahangin. Kasi hindi na raw siya hahatak ng habagat, southwest monsoon. Okay? Yan po ang sabi ng Pag-asa. Pero wag tayong pakakasiguro doon. Kasi kahit papano, pag umulan, yung landslide ang ating binabantayan. Okay? Okay na ba tayo dyan? Yeah, Enough warning. Enough warning, Meron po mga hotline numbers sa mga lugar nyo. Okay? Kung kailangan nyo na informasyon, yun ang mga kailangan nyo tawagin. Kailangan po ilista nyo na yung mga hotlines na yun ng Philippine Coast Guard, halimbawa. Okay? Di ba? Yung Philippine Coast Guard kasi yan ang sa mga tawag nito, bangka, barko. Mga naglalayag. So, yan po ang inyong pupuntahan. Meron din naman mga social accounts to yung Coast Guard. Ano nyo na po yun. Kumbaga, tandaan nyo na. I-marka nyo na sa inyong mga cellphone, kung meron kayo cellphone. At doon, may mga information silang ibinibigay. Kailangan tayo on the lookout for our yan pong panahon ngayon, yung weather. Okay? Ngayon, yung mga holidays naman na dineclare ng presidente, iba-ibang lugar, 5, localized yun. So, doon ko sa inyong lugar, okay lang kayo. Okay? Wala pong ano yan. Walang epekto sa lahat sa atin. Localize yung mga lugar na yon. Okay? Good morning. Good morning, Kong Jonat. Good morning. Ba? Ba't ka nakapula? Hindi. Ano yan? Mag-blow out ka na pansin. Ano ba yan? Baka naman party colors yan. Madideklara ka na rin. Or something. Hindi. Yung party colors, nawawala na nga. Sabi nga, hodgepodge daw. Ano ba ibig sabihin ng hodgepodge? Yung Senate, ano na yan? Wala ka pa ba kay Drilon? What does hodgepodge? Kaya nga alliance Pachi-pachi. Siyempre. Iba-ibang mga hindi nga alliance. Alliance nga So, sinabi nga sa dating Senador Drilon. Ang pinaka-concern po dyan, yung lineup na yan, mananalo. Although hindi naman sinasabi ng PCO, hindi raw yung winnability. Sino niloko nyo? Diba? Kung hindi winnability ang factor dyan, ano sila? Ano sila? Dekorasyon. Hindi naman dekorasyon. Hindi.
Recycled na nga lang eh, dekorasyon pa. Ngayon, sinasabi po, ang Liberal Party raw, parin Jonat, bukas na bukas sila. Bukas. Adoption. Bukas na bukas sila na makipagsanib. Yan. Hodgepodge din yun. Coalition din niya. Makabayan daw or other opposition. Ayun. So, baka naman yung liberal, hindi nakausap si Drilon. Kaya si Drilon, hodgepodge yung kanyang registration statement. ticket, sarili niyang partido, yun din palang Gagawin. Paano yan? Baka hindi nagkatawagan. Hindi mo. Baka hindi nagte-text man lang. Yan, okay. Para rin yan yung mga iba na hindi nag-uusap, magkatabi na sila. Meron ganon? Meron. Marami? Marami. Eto po, kahapo nung Biyernes pala. Yung sa quad, Grabe yun. Matindi yun. Nabuksan. Para kang, kahit si Direk Eric Mati, maguguluhan sa script na yan. Mga 4 years ago po kasi, may tinambangan itong si retired police general na naging board secretary ng PCSO, si Wesley Barayuga. Yes. Tinambangan dyan sa Mandaluyong City, sa Highway Hills. At doon, inupakan siya kasama yung driver niya. Pero yung driver niya, hindi namatay. Ang namatay lang, yun si General Barayuga. Ang sinabi ng conclusion, drug-related. Nako, paano ngayon yan? Ano ba nangyari nung Biyernes? Ano yan? Yan sa Quadcom yan eh. Sa Quadcom. Quadcom. Lumabas itong si Lieutenant Colonel Mendoza na nagsasabing siya inutusan ni dating PCSO at dating CIDG Region 7 head si Garma. Rohina Garma. at saka ni Colonel Leonardo. Yan. Edilberto Leonardo ng Napolcom. Na ngayon ay Napolcom. Police Commissioner pa, no? Yan po ang sinabi niya doon sa hearing ng Quadcom. Inutusan siya para yariin si General Barayuga. Okay. Yan. 2020 po nangyari yan. Inutusan daw siya na patayin itong Barayuga. So, inaamin niya na may kasalanan siya. So, idinadawit niya na ngayon to si Garma. Saka si Leonardo. Yung dalawang yan. Okay. At ang pinag-uusapan nga... So, si Marbil ngayon, opened the case for kasi naging ano yan. for investigation. Naging parang na-archive. Kasi wala nang pinuntahan eh. Unresolved po yan, pero... Mandaluyong to eh. Unresolved. Alam ko Unresolved yan, pero ang sinasabi po dyan, related sa drugs. Yes. They had the Hindi pala. Peryahan ng bayan pala related. Yung pinag-usapan. Allegedly. Ano ba yung peryahan ng bayan? Ano po yan yung isa sa mga games. Supposed to be na parang STL na PCSO ang magano. Actually, dalawang lumalabas ngayon dyan. Dalawa. Okay. Isa, yung original na sinasabi, sa Quadcom din ito lumabas. Okay. Na itong si Garma at saka si Leonardo, sila yung mga may mga ini-sponsor sila. may mga Diyan sa peryahan ng bayan. Yan po yung yung small town lottery. It's a variation Ngayon, of STL. bago ka makapag-operate niyan, bibigyan ka ng lisensya dapat ng PCSO. Yes. Ang nangyayari dyan po, merong mga nagko-control niya mga STL. Halimbawa, STL sa ganitong bayan, STL sa ganitong bayan, may mga kontrolado ng ilang grupo. Yan ang nagkaroon ng ganun doon. Ito siyang board secretary, so may mga Meron daw po siya. pinapa-approve sa kanya. Yun ang sabi naman nitong si Colonel PCSO, former PCSO chairman,
Anselmo Pinili. Retired general din po yan. Yes, yes. At kaklase ni Barayuga sa PMA, Yes. class 83. Matikas class of 1983. Matikas ba yun? Oo. Hindi, Tawag yun ang doon, kanilang, Matikas? Matikas class. Matikas, ha? Wow. So, di sa PMA, mag-classmates pa. Hindi, mga ano yan. Yung mga classmates niya, ang classmates niya, si Secretary Anyo, class Okay. 83. Class 83. Si General Balutan, yung dating PCSO rin. Dating PCSO Classmate din, din niya yun. Yan si Pinili, classmate na. Yan yung mga May internal issues daw po noon sa PCSO. PCSO. Okay? Dating chairman kasi itong si Pinili. So, tinanong siya ngayon. Nagkaroon daw ng, kumbaga, medyo away. Balitaktakan. Ayan. Yan. Dito, Yung spat. matawag doon? Yeah, the spat. Hindi away ang tawag Yeah. doon. Balitaktakan. Spot. Yan. Yan. Between Garma And Barayuga. Okay, tungkol dito sa peryahan ng bayan. Ayaw daw pirmahan ni Barayuga yung application for approval hanggat hindi dumadaan sa board. Ayun. Gusto niya proseso. Ayan. Oo, Proseso. yes. So, Process. Hindi, malinis. malinis. Wala siyang- Para hindi siya, kasi siya ang board secretary. Tapos, ano nangyari? Yun pala yung dahilan. Pero kasama siya daw sa drug list. Isinama siya. Ha? Sinama siya. Hindi Pumatay. Isinama siya. Kumbaga, nagkaroon ng cover-up. Kinover up. Yan ho. Ang, What a sordid, isinama siya turn of sa... events. Itong, ang kwento, itong si General Barayuga, very plain and simple person ito. Oo. As a matter of fact, wala siya sasakyan. He was commuting eh. Doon dito sa Kalbayog, ano ba to? Nagko-commute yan na tao. Sa Mandaluyong. Oh yes, and then more than yung tungkol doon sa tungkol diyan sa peryahan ng bayan, there was also talk na si General Barayuga was objecting to the release of certain funds in the PCSO. Kasi ang claim itong sina Garma at saka si Leonardo, they were the paymaster of yung mga drugs, yung pagpetay. Ito sinabi ni, ito mas nakakabahala. Well, alam na natin, 300,000 daw yung binayad. 300,000. To a certain loloy. Yan yung hitman. Yung hitman, yeah. Kanino galing yung pera? Yun na nga. Hindi po sinabi. Pero si Pinili, ang sabi niya, pinagtapat niya lahat kay Senator Bongo. Yung information. Tinanong siya ngayon ni Jacob. So, hindi na confidential ngayon kung ano yung sinabi mo kay Bongo. Ano ba sinabi mo kay... Siyempre, pinagtapat mo eh. Yes, Your Honor, sabi niya raw. So now we also know the motive. Yung negosyo sa PCSO. Yes. Yan ang yan. So, alam niyo kung anong totoo nangyari. Alam niya. Tinanong ni Jacob. Sabi po, partly. Ha? Partly lang? Ayun daw nasa alam nila kung ano yung nangyari doon sa share nila doon sa bakbakan. Oo. So, kung ano man nangyari, after that, yung nilagay sa drug list and everything. Parang cover up. Cover up, hindi na nila yan. Hindi na nila alam yan. Okay? So, bubukas daw ngayon. Asan ba si Garma? Nasa detention. Detention pa rin. Yes. Naka-detention. May lumabas pa doon yung tungkol kay... si Congressman Jacob talagang magaling na investigador at abogado eh. Sinabi niya dito kay Leonardo, so, member ka ng Kingsmen. Meron sabi niya. Yung Kingsmen, parang parang ang lumalabas, yan yung mga parang, squad. Oo. Na, Hit squad. Hit squad. Member ka ng Kingsman. Sabi ni, hindi, siyempre, hindi inamin ni Leonardo. Hindi, alam ko na member ka eh. Itong mga taon to, di ba mga klase mo to? Ito yung mga alam namin na hindi na siya nakasagot. Tapos meron daw may dalawang grupo daw kasi ng hitman. Saan nasabi dun sa Quadcom? Ang isa yung 8-member na Kingsman ang pangalan
At saka may Voltes 5. Voltes 5. Magaganda ang kanilang Magaganda mga tag name. oh. Galing. Ano. Si Osmeña, Tommy Osmeña, former mayor po ng Cebu City. Na-assign pala sa Cebu yan, si Garma. Garma, yes, as CIDG Region 7. Inallege po, ang claim ni Osmeña, Nilagay din siya. almost 200 ang killings daw sa Cebu noong nado si Garma. Yan. Pero yung mga kaklase nitong si Barayuga, nag-issue po ng statement. Ang kanilang class president, retired Air Force Colonel Enrique de la Cruz. Nagpapasalamat daw sila Sa Quadcom. Yes. At dahil nabuksan niyang kaso ng kanilang, ano ba tawag? Mista. Our dear Mista. Ibig sabihin ng Mista, kaklase. Kaklase. Okay. Paano yan, pare? Nasa PNP na ngayon yan. Malalaman ba kung anong punot dulo niyan? Well, investigasyon So it will be properly, it has to be properly looked into. Okay. Kailangan kasi yung reopening coming from the PNP chief kasi unsolved crime ito Ano po ito, no? Ito ba ito? Nagkaroon ng news blackout noon after the assassination. Yes. Dahil nga daw si Garma at si Pangulong Digong ay magsyota. Dininay naman niya. Totoo, hindi. Hindi po totoo, Mr. Chair. Sabi ni Garma. Garma, siyempre. Hindi mali naman kasi ang terms. Wala nang nagsasabing syota. Wala. Jowa. Wala. Hindi sila magjowa. Yan pong hearing sa quad na yan, sinasabi, marami nagsasabi, fabricated na yung mga testimonies and everything. Bakit ngayon lang marami nagkikriticize? Sa ganang amin po, ganito yan. Kailangan investigate. Yes, of course. Kung mapatunayan ng mga nambobola at creation lang nila, yun to, kailangan parusahan yung witness. Nag-affidavit itong mga ito Oo, ganun po yan. No. Hindi pwedeng dismiss na lang yung... hindi pwede yun. Kasi ang sinasabi ngayon, ngayon lang naglalabasan ito dahil ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob yung mga testigo. Siyempre, takot din sila. Although yung pagkamatay po ng mga Chinese drug traffickers doon sa Davao, meron pang isang isyong ganyan Yes. Pinapatay daw, nakakulong sa Davao, tapos pinatay. Okay. Meron din nag-testify noon na inutos daw yun sa kanila. Ni President Duterte mismo. Ngayon, kasama daw si Bato noong nag-courtesy call sila. Tama yan. Yan ang sinasabi ngayon ni Senator De La Rosa, wala akong kinalaman doon. Yeah. Okay. Pero ito, ang akin lang, nakakalungkot dito. Again, yung reputasyon ng police natin, ng PNPs, really took another blow. Samantalang ang dami kong kilala, napaka-straight na mga opisyal. Totoo lang. The majority. The majority is straight. Pero kung naaalala nyo, na mangyayari to. Nung nauso yung mga killing na assassination, yung mga riding in tandem. Okay? Di ba there was a time, parang may quota Parang ganon. Na every month merong pinapatay na riding in tandem. Riding in tandem. Umugong yung chismis noon, mga police din, mga authority din, ang gumagawa. Okay? Umugong po yun. Maski yung mga hold up na kasi well-trained. Sa mga video na nakita, well-trained yung mga tumitira. Parang, yan yung mga vigilantes na para pong lumalabas na yun, ngayon, natutuo pala yung bali-balita noon. Hindi ba? Yung kay Percy Lapid, yan. Isipin mo, di ba? Mga pulis din. Mga assets ng pulis or what? Baka Kung hindi pulis, dating militar. asset. Asset ng pulis, dating militar. Etong ngayon nangyari, etong kwento naman na to tungkol kay General Barayugo. pulis din. Police.
Okay. Parang lumalabas na yung chismis noon, na bali-balita noon. Yung pala yung totoo. Bakit hindi napursu noon yun? Yan, drug killings, yan, merong kota-kota rin yun. Patapos ganito nga, may kota-kota rin. Talagang nagkaroon na ng medyo, parang yung nga sinasabi ni Congressman Acop may mga designated, kumbaga, within na mga hit squads. Designated. Kumbaga, hit squads, parang kung if there is a rise in crime or criminal activities, nila? Sila yung, kumbaga, babalanse. Kayo magke-cleanse. Hindi na kayo maglilinis. Maglilinis. Hindi na kayo hindi na kayo pwede masabihan kayo mga nag-hold up, kayo mga kung ganito, nasa drugs, whatever, ransom, hold up at lahat, we will go after you. Okay. If the justice system, the processes cannot catch you, we will catch you. Parang ganun, yun ang lumalabas. Okay, yun naman pong tungkol doon sa case ni Alice Go, being a Chinese spy. Uy, dininay niya. Okay, tuloy. Hindi, sabi ng PAOK, nagko-concentrate kami sa case build-up. Build-up. Kung meron mga ganyang claim, kailangan po namin pag-aralan at investigahan. Hindi basta-basta. Kasi ang kanilang focus daw ngayon is the case build-up on human trafficking. Okay? At saka ano pa ba yung mga ibang kaso niya? Falsification, yung mga gano'n. Money laundering. Money laundering. Okay. Yan po yung sa hearing din ng Quadcom. Pero kasi may lumabas na foreign news. Al Jazeera. Ang sinasabi, spy daw from China, itong si Go. Paano naman natin? Ang dami naman spy. Ano yung documentary yan ng Al Jazeera? Ng Al Jazeera. There was about a separate guy. It's ibang tao to. May isang tao na nahuli sa Thailand who claimed that he was actually a Chinese spy together with Alice Go. Ayan. Sabi po ng DOJ naman, ganun din. Yung mga security agency, kailangan ang pumasok dito kasi sila yung must be expertise. Sino ba yung mga yan? Yung mga intelligence units po ng military. Di ba? Nasa ano pa ba yan? Expertise. Halimbawa ng NBI. Hindi po, iba ng klaseng labanan ito May kasama. Pag spy ang pinag-uusapan, kasama na rin po ngayon yung mga connection. Tayo rin, meron tayo mga pinakawalan na spy. So, i-verify yan doon kung nag-feed siya ng information, papunta doon sa loob ng China. So, kung meron tayong tao doon, tsaka lang malalaman yan. O tao ng ibang bansa. Kailangan po i-verify yan in a very intricate way. Kasi, hindi pwedeng itatanong mo lang, sinong spy ba yan? Wala yun. Hindi po. Kailangan mo rin ng espionage to verify whether somebody is a spy or not. Hindi po pwedeng... Naalala ko, walang ebidensya na mahuhukay dyan. May counterintelligence. Remember sa Britain noon, yung si Philby, yung the master spy or something. Ang ginawa nila, kailangan mapatunayan to ng tunay. Pinatibungan nila, binigyan nila ng intel. Nung nakuha doon sa kabila, yari ka. Alam na. 8:31 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Umaga. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882.
Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. September 30, katapusan. Sweldo ba ngayon, pare? Yes. Naku, matraffic. Sweldo eh. Pagbatay niyo yung mga traffic. Eto. So, nirefer na raw ng NBI kasi nasign ng DOJ ang NBI to investigate this. Sabi ng NBI, kailangan po yung mga national security agencies ang tumingin dito kasi wala naman silang wherewithal. Paano ba sa Tagalog yan? Wala silang paraan to confirm, di ba? Investigate ang isang case ng espionage. Meron pong ibang ahensya na kailangan tumingin yan. Ano ba usually yan? National Security Council? Military? Military, mayroon silang National Intelligence. NICA. Usually. Ika, yun. Hindi naman lumabas sa radar ng NICA. Ang lumabas lang po ito isang media tawag nito? Yung Al Jazeera. Al Jazeera docu na merong isang alleged, kumbaga nakakulong na. Diyan sa Thailand ba? Yes. Sa Thailand. Shen Jiayang Yan, nakakulong na sa Thailand dyan. was accused of spying for China. Jiayang. And yet, dinawit niya doon si Alice. So, the best thing is for example, the NICA or any of our, Pero, kung totoong spy yan, pare, hindi agad-agad, parang nalaman nitong ulol na to, na spy si Alice. Hindi, kaya nga, dapat nakausapin. Hindi, ang dapat... Napakahinang spy niyan, kung merong ibang nakakalam na spy ka. Hindi, tandem sila eh. Yun ang sinasabi. Ano to? Si Jiayang. Tycoon to. Mayaman. Yung nga lang, link siya sa mga scam sites at involved sa human trafficking. Yes. Paano siya nag-spy ng China? The best thing to do is for our designated agencies to talk with the Thai government. Kasi sila nakahuli sa kanya. Dito kay Shen Jiayang. Pero kailangan rin po ng espionage work to prove whether somebody is a spy or not. Hindi pwedeng public yan. Mala Senate investigation. No, wala na yan. Hindi mangyayari sa Senate investigation. Do not include this particular issue in your investigation at the Congress or at the Senate. Let it be done by... sayang naman. Sayang naman yung issue. Let it be done by the real counterintelligence groups. Ito. Yung pong issue naman ngayon, dun sa smuggling. By the way, galit, for the first time, nagpakita ng emosyon si Alice Go nung kinonfront siya. Bakit hindi mo siya tanungin? Nagalit please siya. Ask. Siya tanungin nyo. Ba't ako? I love the Philippines, sabi niya. There you go. Wow, touching. Touching. If you love the Philippines, don't break the laws. Ayun. Okay? Sige. Pwede ba yun? Pwede yun. You love your country. Okay. Yung po tungkol sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Nagsalita na po ang Department of Agriculture sa wakas. Okay. Tahimik na tahimik itong Department of Agriculture. Yung kanila pong spokes, ang sabi, meron daw ng reward up to 20 million. Wow. Any information that will lead to arrest of smugglers and hoarders. In other words, kailangan nyo ng informant. Kilala nyo naman yan. Hindi ba kakilala nila yun? Balita, kakilala naman daw kung sino yung mga yun. In the first place, ano muna? Define the define. Define the define. Anong klase informasyon? What do you mean when you say itong tao na ito is smuggling? What is the threshold or what is the Or hoarder. Or hoarder. Or profiteer, etc. Ganun eh. You have to make those kind of muna para yung mga informants ninyo kung kukuha man sila, tama yung kanila. Otherwise, you will be deluged with all kinds of information. Simple lang, pare.
Kapag more than 10 million daw ang halaga, economic sabotage na yun. 10 million halaga ng what? Smuggling at hoarding. Ayun nga ang problema natin. Kasi, Kapag ba meron kang bodega, yun talaga yung purpose ng bodega. Itago, halimbawa, ang bigas. Bigas na lang ang ating pag-usapan muna. No? Kasi agricultural commodities po, napakadami niyan, agricultural products. Sa gulay, okay, palm oil, o palm, iba-iba, marami. So, bigas muna. Meron kang warehouse. Ang purpose ng warehouse na yan, di ba, para itago ang bigas. o itago mo yung kailangan mo itago, Ngayon, ano yung sasabihin mong hoarding ka na, iho? yun na nga eh. Yun ang gusto. Ano yun? How do they define Yung smuggling, madali, pare. Whether technical smuggling yan, wala na kasi smuggling po ngayon na parang paihi. Doon sa laot, kukunin yung gasolina, tapos i-smuggle dito sa atin. Pero dadaan din po sa pier. Meron din yun. Dadaan din sa Oo. pier. Makikita rin po ng customs yun. Meron din yun. So, ang manghuhuli, customs pa rin. So, malalaman mo kung smuggle dyan, ang magsasabi sa atin, customs lang. Customs at saka yung mga enforcement agencies, Coast Guard. Paano nakakalusot yan? Dahil may kasapakat sa customs. So, kailangan mo ba ng reward money? Kailangan ba ng reward doon? Information? Kung binigyan ka ng mga papel, paano yun? Na meron talagang ganito. It went through that process, for example. May import permit, may kung ano-ano, etc. and everything. Lalo na in the case of rice kasi ngayon, it's open eh. Open season eh. Yung rice. Hindi nga, makakatulong yung reward na 20 million in-announce mo. Anybody can import eh. Kaya nga, so hindi makakatulong itong 20 million Ngayon, reward. nag-import ako. I went through the process. Nag-import ako, may import permit, nagbayad ako ng fees, etc. Nilagay ko sa bodega ko. Hindi ko muna papakawalan. Hoarding na ba to? Hindi ko papakawalan yan. Yung baka sinasabi niya smuggling dito, wala nga definition eh. Yung swing. Yung walang papeles and everything. Yun ang lalabas. Outright smuggling. Iba yun. Pero po ang nangyayari sa agricultural products, technical smuggling Hindi naman yung swing na smuggling na wala outright, walang papeles. papel. Bibihira lang yung... Kaya yung in-outline mo example, hindi hindi Yun na nga, gusto ko sabotage, hindi economic sabotage siya. Hindi pwede maging sabotage yun eh. Oo. Dahil sabotage eh. Tsaka kung may whistleblower na gusto makaklaim ng reward, hindi kanya maituturo. Okay yung papelis mo eh. Oo. You will be swamped with all kinds of information. Oo. Wala kayong gagawin kundi maghanap ng workout. Okay. Bureau of Customs ang susi po dyan sa smuggling. Okay? Kahit meron kang 20 million reward, hindi mo po ipigil yan kung kasapakat ang Bureau of Customs. Kahit 200 million, 2 billion na, sabihin mo, reward. Okay? Paano ka makakakuha ng information? Tagaloob yung tumitira. Kasosyo na nga sila kabakas na So siguro dapat magsimula ito to implement this law, linisin muna yung Bureau of Customs. Hindi ba pwede yun? Mahirap yan. Ang iniisip ko nung nabasa ko yung balitang yan, yung naroon ka doon sa may dalampasigan, sa tabing dagat, nag-signal doon, nag-signal sa kabila, ayan, tapos medyo kunan mo na ng cellphone. May reward ka 20 million yan. Pagka binababa na nila yung epektus. Sabi po ng reaction nga ng mga agricultural groups, yung mga nasa farm sector, kahit na anong klaseng batas ang ilabas natin, kung hindi naman mai-implement, wala rin. Useless yan. Naman, ang smuggling ngayon, magkano? Reclusion perpetua na ang parusa. Tapos, 5 times nung amount na inismuggle mo, ang iyong fine. Ganon. Di ba? Ang stricto. Mabigat ang parusa. Kung di mo naman mahuhuli, or hindi naman huhulihin,
Anong bisa niya ang bagong batas na yan? Nananakot. Ganun ba? Nananakot. Kaya bang takutin yung Put the smugglers? fear of God. Yung mga ganung strategy. Shaming campaign. Shaming campaign. Ayan. Hindi nga, kaya mo bang takutin yun? Ang pinag-uusapan dyan, pera eh. Kaya may counter pera. Yung incentive, yung reward. 20 million? 20 million. Pero ang akin, mga tip, for example, Yung mga nakatenggang container van o warehouse na puno ng, hindi mga ano yan, hindi mo marireport yan basta-basta. Mga tips yan. Tip-tip lang yan. Oo. Sir, itong container na ito. Paano Hindi kung kasi, may papeles kung ka meron, na? ganito yung sitwasyon. Kung may nag-i-smuggle dyan, sino nakakaalam na may nag-i-smuggle? Iilang tao lang yan. Sa Bureau of Customs lang nalalaman yan. Yung smuggling. Wala nang ibang agency. Okay? Kung makakalabas sa Bureau of Customs yung smuggled items, tapos na yon. Tapos na, hindi mo na matrace yung transaction na yon. Impossible. Ano yon? That's it, pansit? So, that's it. Pansit, Yung sinasabi ni Jonat, pag binigyan kita ng import permit, ang smuggling po, nagsisimula lahat yan sa import permit. Hindi po ipadadala doon sa kung saan galing yung item na yun. item na yun hanggat walang papeles ng import permit. Kundi, natatakot sila mabara, mabubulukan sila. Kasi perishable items po yung agriculture products. So, mahalaga yung papel na yun, import permit. Hawak nila yun. Diyan nagsisimula yan. Pag nakakuha ka ng import permit sa Ayan na. Department of Agriculture, hawak niyan, mo yan. bibigay mo yan doon, maisiship na yung goods dito. Wala pa pong smuggling yan. Magsisimula yung smuggling oras na dumaan na ng Bureau of Customs at doon na nagkaroon ng miracle. Anong mga, kasama ba dyan yung technical smuggling? Dapat. Kung sa case po ng bigas, ganito nila ginagawa yan. May mga iba-ibang grades ang bigas. I-declare nila sa pinakamababang grade. Mura lang ang tarif. taripa noon. Okay? Although, baka nag-uniform na ba ang tarif ng 15%? Hindi, may mga mas mababa mga pa. grades pa rin. May grades pa rin eh. Yan. Kahit na primera klase, i-declare nila doon sa baba, and therefore, ang laki ng tax. Yan po, technical smuggling. Yan ang technical Smuggling yan. smuggling. Yan. Walang reward yan. Or, ganito, ang shipment mo, halimbawa, 20 tonelada. Yan. I-declare mo lang na 5. 5. Yan. 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 Or 10. Yan po ang smuggling yan. Pero may papeles pa rin ng bayaran. Kaya napakahirap hulihin nito kung hanggat hindi talagang malinis ang Ayon Bureau of Customs. sa release din na to, that an anti-agricultural economic sabotage council and enforcement group will Pinaka-useless be na formed. Yan ang, Sure the proper implementation of the law. yan ang pinaka-useless na grupo. Coordinate investigations and conduct visits and inspections. Sabi nino yan? Ito ni ng Timesa? oh, Naku, puro bola lang man nakukuha natin. mga chiefs ng okay, agriculture, justice, finance. Ipaliwanag niyo PLG. po yung operation. Hindi, Paano ba nangyayari yung smuggling? Hanggat hindi natin naiintindihan kung paano nangyayari yung smuggling, Yari. hindi kayo makakahanap ng solusyon. Maski meron kayong 20 million reward. Kasi ano yan eh, ano yung kayo ng mga, yung so-called smugglers, papasukan kayo lahat ng papel eh. Oh, ito. Ang mga smugglers po, may mga papeles yan. Magagaling yung mga yan. Hindi na yun abangan mo sa daong, wala na yan. sa beach, wala na. Wala. Kaya nakakatawa Wala yung na. mga raid na mga warehouse, raid din ng customs. Smuggle dyan. Ito papeles ko, pare. Oo. Ngayon, pag ang deklarasyon mo, halimbawa 5 tons lang, 20 tons yung shipment. Yan. 5 tons lang yan nandyan eh. Hindi ba? Ganyan po yung smuggling eh. Technical smuggling naman Magagaling. yan eh. Hindi na. Itong mga ito sophisticated, hindi naman ito yung mga nakatsinelas lang eh. Paano mo mapapatunayan na smuggle dyan? Bayad yung tax. Oh,
Yan. Mababa nga yung binayad. Pero, nabayaran ko. May papel ako. Bayad ako. May papel eh. Yun, sa ganun pa lang eh. Mahirap. Hindi pala ganun kadali lang yan. Hindi nga. So Ako ngayon, naman, ikaw ang nanre-raid. Ikaw ang nanre-raid. Ay, hindi. May papeles ako, Brad. Usap na lang tayo. Ay, hindi. O, sige, May usap tayo. Pero papeles kunan na ka. rin May namin papeles ka. ng video itong mga sako-sako. Para may press Para release may tayo. press release kami. Nagtututuro kami dyan. Yan, hindi pinapanga. So anong use nung batas ng economic sabotage? Malaki bang maitutulong yan doon sa mga farmers? On paper. Sinasabi nyo. Sa inactuality. Theoretically. Ayan. Inactuality, sa Will help totoong... our farmers and fisher folk. Sabi nino, Ni Arnel. Arnel de Mesen. bola na naman yun. Ang pakiusap ka natin, parin Conrad, parin Joel, di ba? Data pa rin. Una, yun tungkol nga pag-define yun dyan. Pangalawa, meron na kayong meron na kayong dating listahan. Sino-sino itong mga palasak na palaging itong mga ito, alam namin na palagi itong mga tao. Ika nga, the usual suspects. The usual Yan, suspects. yan. Yan. Meron ba kayong inventaryo nun? Meron kayo. Hindi nga, meron nga intelligence work na ginagawa dyan eh. Oo. So meron na, alam na nila kung sino yan eh. Alam ninyo yun. Oh, di ba? Kailangan pa bang 20 million reward? Alam nyo na eh. Pang-press release na lang yung 20 million reward. Okay lang yun sa amin. Sabi ng Department of Agriculture. Pero hindi po tayo aasa dyan para ma-solve yung smuggling ng farm goods. Mahirap Production. umasa dyan. Nasa production pa rin tayo. Kailangan po pa rin ng police work. At saka production. Oo. Kailangan ng police work. Ngayon, kapag masasaktan sila, Yan. pag nasaktan sila, dahil nahuli yung kanilang kargamento, confiscated, tsaka lang titigil yan. Pero yung 20 million reward, alam naman kung sino yung mga yan. Kailangan mo ba ng informasyon? Ang deklarasyon mo, 5 tons ha? O ito. Nandito sa 20. Paano? In other words, ang nangyayari po sa atin sa agriculture, puro showmanship. 20 million reward. May ginagawa kami Ano naman yung sa NFA ngayon? Meron pa sa NFA. Ay, oo, meron sila. Magtatayo daw po para sa post-harvesting ng facilities. post-harvest facilities. Yan. Ang NFA. Balak lang. Baka naman wala. Plano lang. So showmanship na naman. Baka wala. Plano. Baka nagplaplano kayo, wala kayong authority Kasi unti-unti na kayong wala sa lugar Kayo naman, galit na galit kayo. Saan ba lulugar itong mga to? Galit kayo sa importation at ano. Ito na nga, the other side of the coin na, yung production na aasikasuhin nila. They will set up this Sinabi nila, asikasuhin nila? Hindi, they will, they are planning to... Yun. So plano, tama. Maganda yung plano. Masarap magplano eh. Puro plano. Statistics. Wala bang binigay na statistics? Ano pa? Pero may bill, ika nga kung magkano, how much it will cost. 5 billion. Ha? 93 billion, bro. 93 billion NFA. Ang problema yun. At saka medyo matatapos na yung it will be... Huwag kang masyadong maniniwala kung mga plano. At saka yung Binani rin. Ang kailangan po ng balita ng mga tao ngayon Harvest facilities. ay yung mga nagawa na. Hindi yung mga plano. saka ito, Mga vision. magiging problema ng NFA dyan. Baka sabihin, Saka yung kukuha ng pera. hindi ikaw ang agency involved dyan. Patay. Patay ka na. Hindi, at least nagplano sila. Nakapag-press release sila. Ibibigay ho namin ito sa... Justified yung sahod ni GM ba yan? Lacton. May numbers, 46 facilities, Administrator. 288 warehouses, at least 245 are functional. Pare, bigyan mo ako isang oras, bibigyan kita ng mas malaki pa numbers dyan eh. Tapos i-press release mo. Mas marami pang numbers ang ibibigay ko sa'yo. Yun lang pala problema mo. I will swamp you with numbers. They have requested pala sa Ayan, they have requested. They have requested what? 9 billion. 9 billion. 9 billion to do what?
The construction of post-harvest facilities. Ito nakakatawa, pare. Ang sabi pa ng NFA, yun daw kanilang plano to build 93 billion ay on track. On track. Kumbaga, para bang pinalalabas na may nangyayari na sa plano. On track. Plano pa lang pala to. Basa ko ngayon plano. Plano pala ito. Plano lang yan Pati yung timeline few years, in the next few years. In the next few years. Alam mo, pag ipinresent po sa boardroom to, yari itong mag-present. Pag daw po nakumpleto yung mga pinaplano ng NFA, yun daw po mga magsasaka natin. Mga mawawala yung rice wastage. Mga 10 billion pesos a year ang masasave. Hindi mo na kailangan ng importation pag ganyan. Hindi mo na kailangan importation pag ganyan. 20% ang estimated. 20% ng ating harvest wastage because of our backward post-harvest. Ibig po sabihin ng post-harvest, drying, yung milling, at saka yung warehousing. Sa drying pa lang, saan ba natin pinatutuyo? Di ba sa kalsada? Highway. Meron na po talaga ngayon. Solar-powered. Dryer. Hindi naman kailangan malaking gasto sa kuryente yan. Napakalat ba yan ng agriculture? Hindi pa? Wala pa. May plano? May plano. May plano rin. O yung milling. Nakita nyo ba meron ako nakitang video kasi yung milling na ginagawa. Alam mo ba, ini-store ngayon ng bigas? Sa ilalim na ng underground? Pagka-harvest, yung palay, lalagay sa underground, tapos may conveyor belt na imimil. Tapos meron ng makinaryan, diretsong sakuhan na yon. Pag sinako, meron ng conveyor belt papunta sa truck. Yung truck na yon, dadalhin na yon sa warehouse. Halos walang natatapon na yan. Wala natatapon. Pero pansinin mo itong quote na to, kasi binanggit na niya ibang figures, at least 136 warehouses will be repaired to accommodate the equipment that will be purchased for next year, like drying machines, rice mills, and silos. So, ibig sabihin, i-repair, para i-accommodate yung mga, equipment na hindi pa binibili. Bibilin pa lang. Itatago. Yun. Kanino bibiling kaya yun? Wala. Yun, lahat, mga details na yan Basta at least may plano. Reading this, sabi ko, okay talagang wala siya sinabi. Meron daw siyang 46 facilities. 288 warehouses nationwide. 245 are functional. At least. Hindi, yung warehouse na yun, yung po yung kusang binubukbuk yung mga bigas na yun. Yun na nga Hindi, i-repair. Ayusin mo yung mga dingding. Kusang kinakain ng daga, yung mga bigas. Yun. Okay. Paano? Meron ba tayo? They're trying at least. to resolve our problems. Plano po namin bumalik mamaya after this. Time check muna, 9:01. Plano lang yan, 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.